Hay nako, na-stress ako. Alala ko tuloy yung last year, nanakaw yung nanakawan ako ng cellphone. Yung aking mga old souvenirs, mga souvenir ko sa mga anak ko nung maliliit pa nandun. GCash account ko na matagal na. Yung aking BPI bank account, di ko nabuksan. Savings ko sa GCash, hindi ko na nabuksan kasi nakaw ang cellphone buo. Nakakapagtaka naman, magnanakaw na yun. Araw-araw sa buong 6:30, Barangay Aranita, palaging may nag-aakyat bahay. Nawawala ng mga cellphone, laptop, wallet, pera. Ako ilang beses ako inakyat. Ang kusina ko inakyat. Anong nawala? Bluetooth, shaver na binigay ng boss ko, bibigay ko sana sa mga anak kong ganda-ganda. Tapos kung ano-ano pang mga gamit-gamit sa kusina. Sige lang, hinayaan ko. Sabi ko na lang ang matira akin kasi mga akyat bahay, di namin nahuhuli. Sumunod, ang kwarto ko naman ay nakyat bahay. Alas 2 na madaling araw, nagamit ko pa yung cellphone ko. Pagising ko ng alas 4 madaling araw, wala ng aking cellphone sa tabi ko naka-charge. Paanong nakapasok ang magnanakaw? Paanong nabuksan nung gabi na yon? Nag-inuman ang anak ng may-ari ng bahay. Kilala ko kung sino-sinong mga nandoon na mga bisita. Magduda man ako kung yun ang nakapasok sa loob ng kwarto ko. Wala akong magagawa kasi di ko nakita, di ako nagising. Ngayon, may nakita, may nag-akyat bahay, nakita sa CCTV. Nanguha ng gamit sa kwarto ng may kwarto. Huling-huli, caught in the act. Nabuhay tuloy ulit yung hinanakit ko. Ang hirap kaya mawala ng gamit. Lalo na yung mga importante mong files. Ako, yung SIM card na lang na matagal ko nang iniingat-ingatan dahil matagal ko nang gamit. Nawala sa isang iglap. Ilang oras tulog ko ng gabi na yun. Nawala na lang basta yung cellphone ko. Buti di pa ako pinatay. Ngayon, nabuhay ulit yung hinanakit ko eh. Wala na ako dun sa kabila. Nandito na ako sa kabilang barangay. Pero may nakita ako sa isang video na may akyat bahay at nakilala ko kung sino yung akyat bahay na yun. Maawa man ako kasi kapwa ko rin tao. Ayokong magreklamo pero may binuhay na alaala sa akin. Ngayon na may nakilala ng akyat bahay na yan, sana isa-isa maituro niya sino yung mga kasabwat niya dyan. At nang lumuwag naman ang mga hininga namin, mga nagpupundar ng gamit, basta nilang nawawalan. Beruin mo noong gabi-gabi. Napakagaling naman mag-akyat bahay, nakakapasok kahit nandyan mga nakatulog yung mga tao dyan sa kwarto na yan, mga nakakapasok lang sila. Sunod-sunod na gabi, may mga nawawala. Sana imbestigahan ng husto yung akyat bahay na yan. Para malaman kung sino mga kasabwat yan. Hindi yan gagawa ng ganyan kung walang kasabwat yan. Hirap kasi may kapitbahay na ganyan eh. Ako yung hinanakit ko dahil maraming nawala. Yung SIM card ko na nagbilang na ng ilang taon, hindi na naibalik. Yung tinatrabaho ko na nandyan lahat ng mga kontak ng tao. Kahit ang pakiusap ko ng umaga na yan, ibato na lang sa pintuan ko yung SIM card. Kahit yung cellphone sa kanila na, di ko na mabuksan yung ibang mga kailangan kong buksan. Basta yung SIM card lang. Ngayon na may nakita akong, nako, hirap na lang magsalita. Nabuhay ulit to yung Hanggang ngayon di ko nakakalimutan yung mga tao na yan nung gabi na yan, kung sino yung ramdam ko na nandyan naglalabas-pasok. Pinagdudadudahan ko. Ngayon na may nakita akong ganyan, naisip ko ba't nagagawa niya yan eh. Sana mabigyan ng leksyon yan, di na makaulit. Ba't niya nagagawa yan? Hindi maghanap buhay ng marangal. Ang akyat bahay sa may bahay.
Hindi kayo magbago, malalakas pa naman kayo, mga bata pa. Sana wag niyong pinagpapatuloy yung ganyan na gumagawa kayo ng mga karumal-dumal. Naapektuhan nyo, perwisyo nyo yung ibang tao. Kaya ako hindi, ayaw ko talaga mangungonsinti sa mga ganyan, mga nag-aakyat bahay. Manghingi na lang kayo, kaya nga ako nag-ano ako nagbibigay ako sa mga nanghihingi sa mga jeep, mga bus, nagbibigay na lang ako. Kasi mas gusto ko pa, mas maintindihan ko pa yung nanghingi na lang, 5 piso, 10, kung ilan ang ibigay, maintindihan ko pa yan. Ang hindi ko talaga maintindihan yung nagsisitulog ng mga tao sa mga bahay-bahay, tapos nanggagaling magsipasok. Hindi malaman anong mga pinapaamoy nila dyan. Bakit nakakapasok? Kung kwarto na nakalak, nabubuksan, na isasara ulit. Kagaya ng ginawa sa kwarto ko, tulog na tulog ako. Sabi pa nga nung kapitbahay ko, pasalamat ka rin at hindi ka nagising sa gabi na yun. Kasi kung nagising ka, baka sinaksa ka pa. Totoo nga naman, baka nag-aakyat bahay yan, may mga dala pang patalim. Nakakainis lang. Tas ngayon nakita ko, may kilalang kilala akong tao, nag-aakyat bahay. Hay nako, hindi ko alam. Nandyan lang pala sa paligid. Sana bigyan ng leksyon yan, ikulong. Para hindi na nakakaulit. Kawawa naman yung mga nabibiktima ng mga ganyan. Noon, naririnig ko, wala daw magagawa kasi walang nakakita. Kaya tinikom kong bibig ko. Ngayon na may nakita akong may ganyan pala talaga, napatunayan na may ganyan pala talaga, nabuhay talaga yung inis ko Kakagigil. Sana pagka nakalabas yan, manmana na yan. Kaya pala naman yung iba dyan, kahit mga kaibigan, kadikit na kadikit, nawawalan paulit-ulit. Yung pala, mayroon pala talaga dapat hindi pagkatiwalaan. Kakatakot.